May foul play. Itong lumabas sa autopsy ng PNP Region 6 sa OFW na naunang napaulat na tumalon daw mula sa isang gusali sa Hong Kong. May indikasyon din na posibleng pinagsamantalahan ng OFW bago namatay. Makibalita tayo kay Nenita Hubilia ng GMA Iloilo. Nitong nakaraang Huwebes, dinala sa Dumalag Capiz ang bangkay ni Cherry May Hinova, ang OFW na nagpakamatay umano sa Hong Kong noong March 2. Sa hiling ng pamilya Hinova, isinailalim ang labi sa autopsy sa Philippine National Police Region 6 Laboratory noong Lunes. Lumabas sa pagsusuri na may foul play sa pagkamatay ng OFW. Hindi aksidente nga pagkaulog ya kay ang konbasiya naton sa injury. Kung naglumpat ni siya, either mauna ning tiil yung o kon ang ulo. So damo ginagasgas ang mga ilong niya. Ang guyaya may gasgas kag ang tiil damo injury na. Bali mabali ng tiil niya. Ti ang ini yang ring nga sa ini sitwasyon halos tinlo ni ang tiil niya mong kag ang guyaya mo. Nakita ng medical legal officer ng PNP Region 6 na may sugat sa kilay hanggang sa likod ng ulo ang biktima. May mga nakita ring pasa at sugat sa baywang niya na posible umanong sanhi ng paghampas ng matigas na bagay. Kagang significant pagidi nga findings so nga may gingamit na sa siguro ang iyang ginatao na siguro gingamit na sa few hours or 1 day, within 1 day lang antes siya mapatay. Posible rin daw na tinulak si Cherry May base sa mga tinamo nitong sugat sa likod. Salungat ito sa unang report na nilabas ng Hong Kong Police na tumalon daw si Cherry May mula sa 12 palapag ng tinitirhang gusali. Ayon naman sa opisina ng Overseas Workers Welfare Administration sa Hong Kong, aabuti ng 2 buwan bago ilabas ang resulta ng sariling post-mortem examination ng Hong Kong Police. Oras na makakuha ng kopya, ipapadala ng OWA Region 6 ang resulta ng autopsy sa ginawa ng PNP sa Hong Kong Police. Patuloy ang pag-apila sa gobyerno ng pamilya Hinova na tulungan silang mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ni Cherry May. Nakatakdang ilibing si Cherry May sa Abril 9. Nenita Hubilia, Nagbabalita, Pilipinas.